buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga kaibigan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoon. At sa umagang ito mga kapatid ay inyo pong napapakinggan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Andy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, ako po ang inyong lingkod na makakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar at magsama-sama po tayo mga kapatid sa pagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa panibagong araw na ipinagkalob sa ating mga buhay. Salamat sa pribilehiyo na ipinagkakalob sa ating buhay ng ating Panginoon at sa opportunity na muling makapakinig ng kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Salamat sa Diyos mga kapatid sa bawat katagumpayan ng mga gawain sa church. Salamat sa mga pagpapala na ipinagkakalob ng ating Panginoon sa ating mga buhay sa araw-araw. Kaya naman mga kapatid, karapat dapat lang ang ating Panginoon na ating pasalamatan at ating purihin sa ating mga buhay. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Praise the Lord. Pagbati po sa lahat ng mga kapatiran sa tatlong congregation ng Bulan, sa Magsaysay, sa Quirino at ganoon din po sa Santa Remedios Church. Good morning po sa lahat ng kapatiran, sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy po kayong ingatan sa araw-araw ng inyong mga buhay. Praise the Lord. At ngayon po mga kapatid ay
mayroon pong announcement mula po sa ating LMD President, mula po kay Sister Ning Sadol, sa lahat po ng mga nanay ng UPC Bulan Church. Nais pong ipa-announce ng inyong LMD President na mayroon po kayong gawain sa darating na July 19 mga kapatid, araw po ng linggo, alauna po sa Santa Remedios Church. So inaasahan po ng inyong LMD President na lahat po ay makadalo sa inyong gawain mga kapatid, at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning sa lahat ng mga radio listeners. Saan man kayong dako naroroon, pagpalain kayo ng ating Panginoon at manatili lamang kayong nakatune in sa himpilan ng 100.7 New Gen FM at patuloy kayong makinig sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa at kayo po ay mapagpala ng mga salita ng ating Panginoon. At good morning din po sa lahat ng mga FB Live viewers sa Facebook. Batiin po natin isa-isa. Good morning po kay Sister, praise the Lord, kay Sister Divine Espela Goyal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganun din po kay Sister Bisonia Annalyn. God bless po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise the Lord. At maging sa ating kapatid kay Sister Yoli Albao, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister April Santos, thank you for watching. Patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon at maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Praise the Lord. At maging kay Brother Renante B. Roque, good morning po sa inyo kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon and thank you for watching. Brother Stephen Tihada, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din sa ating kapatid kay Sister Jem Maguelas, diyan po sa lugar ng Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy lamang po tayo sa pagkikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Sister May Ocampo at Friend Tihada, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At maging sa ating kapatid diyan sa Barangay Quirino, kay Sister Evelyn Rosary Bombales, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At maging kay Sister Marilyn Wagas Ayok, praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At pagbati din po mga kapatid sa ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Aquino, sa Gotis Family, kila Brother Pando, Sister Erlinda, at kila Brother Louie, Sister Nelly, at sa buong family, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa Goyal family at Asawela family, dyan din po sa lugar ng Barangay Aquino. Patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon at magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat ang lahat ng mga ginagawa nating pagpapagal sa paglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Praise the Lord. Good morning din sa mga kapatid natin sa Barangay Zone 2, sa Baguio family, kila Brother June, Sister Jocelyn at Sister Josephine, at sa lahat ng mga kapatid natin sa Barangay Zone 2, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa mga kapatiran din natin sa Barangay Zone 7, praise the Lord. Good morning po kay Brother Carlos Derry na siya po ay araw-araw na nakikinig sa kanyang radio sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. And also good morning din sa kay ating kapatid diyan din po sa lugar ng Barangay Zone 7, sa Hipulye family, kila Brother Rigor at Sister Cheryl. Good morning po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging sa Lorilla family, kina Nanay Celeste at Sister Jessa Lorilla, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa
Praise the Lord. Good morning din po sa ating pastor, kay Pastor Randy Rosari at sa kanya pong may bahay, kay Pastor Maricar. Patuloy po kayong ingatan at i-bless ng ating Panginoon. Praise the Lord. Good morning din kay Sister Laura Gumban, dyan po sa lugar ng Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At kay Sister Rebecca Montemor. Thank you for watching and pagpalain kayo ng ating Panginoon. At ganoon din kay Brother Daniel Marahay, pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. And by this time mga kapatid, tayo po ay dumako na sa pinakamahalagang bahagi. Yun ay walang iba kundi ang pagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. So bago po tayo mga kapatid mag-proceed sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin upang hingi natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa ipinagkaloob mo po sa aming pagkakataon upang kami ay makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin Panginoon na samahan mo po kami Panginoon at naway malaya mo pong maipaunawa sa aming mga puso at isipan ang iyong mga salita na mahahayag sa umagang ito. Panginoon, abutin mo po ang lahat ng mga tao na nakikinig ngayon ayon sa kanilang mga kalagayan, spiritually o God. Mangusap ka Panginoon at tulungan mo kami na maunawaan ang iyong banal na salita. Hallelujah, upang ito ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, gabayan mo rin po ang iyong abang lingkod sa pagtuturo sapagkat sa ganang aking sarili ay wala akong sapat na kakayanan kung hindi mo po ako sasamahan, Panginoon. Lord Jesus, pagpalain mo po ang iyong banal na salita na aming tatalakayin sa umagang ito at ikaw po ang kumilos hanggang sa matapos ang programang ito. Maraming salamat Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga viewers, lahat ng listeners ngayon, saan man sila dako naroroon. At patuloy kang mangusap sa aming mga puso at patuloy mo ihayag, Panginoon, ano man ang nais mo ipabatid sa aming mga buhay sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, sa tanging dakilang pangalan mo lamang po Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. So kung kayo po mga kapatid ay mayroong mga Biblia, maaari niyo po akong sabayan sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. So tayo po mga kapatid ay magsipagbukas sa aklat ng Lucas, chapter 13, verse 3 hanggang 5. Sabi po dito mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. O yaong 18 na nalagpakan ng muog sa Siloe at nangamatay, ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng mga taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Hindi datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Pagpalain po ng ating Panginoon ang kanyang mga banal na salita at ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang repentance or pagsisisi. Praise the Lord. So mga kapatid, ayon po sa talatang ating nabasa, nabanggit ng ating Panginoon na hindi datapwat maliban na kayo'y mangagsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So binigyan ng diin ng ating Panginoon yung word na pagsisisi. So sa umagang ito mga kapatid, tatalakayin natin ang patungkol sa pagsisisi. At ano nga ba mga kapatid ang pagsisisi ayon sa sinasabi ng Biblia? Praise the Lord. So
Ayon po sa Biblia mga kapatid, ang pagsisisi ay isang desisyon ng pagtalikod ng isang tao sa kanya pong kasalanan at pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ito ay isang paglakad sa panibagong buhay na inilaan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Kaya naman mga kapatid, binanggit ito ng ating Panginoon dahil nakikita ng Diyos yung ating mga kalagayan. Dahil tulad nga sa sinasabi ng Biblia, wala namang sino man sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At dito po sa verse na nabasa natin, mga kapatid, maraming mga tumatakbo sa isipan ng tao. Maraming mga haka-haka na kung saan motivated ng mga makataong kaisipan. Kaya nga itinama ng Panginoon yung maling kaisipan ng tao. Dahil akala ng tao, dito mga kapatid sa Luke chapter 13 verse 3 to 5, yung pangyayari na yung 18 na nabagsakan or na doon sa Siloe, mga kapatid, namatay sila dahil iniisip ng mga tao na sila ay higit na makasalanan kaysa iba. So hindi ganon yung sinabi ng ating Panginoon. Kumbaga, hindi porkit na naranasan nila yung rimalaso sa buhay ay masasabi natin na sila ay higit na makasalanan. Kaya sumapit sa kanila yung ganong uri ng trahedya. Kumbaga, ipinapaunawa ng ating Panginoon na lahat po tayo mga kapatid ay makasalanan sa harap ng Diyos. Praise the Lord. At hindi garantiya na tayo ay mabait, ay exempted na tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Dahil sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat po mga kapatid ay nagkasala. So walang sino man sa atin mga kapatid ang pwedeng magsabi na hindi ako kabilang sa tinutukoy ng Biblia ng kasalanan kasi hindi naman ako gumagawa ng masama, hindi naman ako nag-aagrabyado ng aking kapwa, at sa katunayan tumutulong ako sa mga mahihirap. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi po natin pwedeng ipresenta sa ating Panginoon yung ating mga mabubuting gawa, na kung saan ito po ay motivated ng ating mga pansariling standard lamang or pansarili nating pamantayan. So, kinakailangan mga kapatid, alamin natin kung ano ba yung standard ng Diyos pagdating sa, kumbaga, pagdating sa ating mga buhay. Praise the Lord. Kung ano ba yung dapat na maging kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. Dahil hindi natin pwedeng ipresenta na porke tayo ay mabait, ay wala nang magiging dahilan ang Diyos upang dalhin tayo doon sa impyerno, mga kapatid. Dahil yung impyerno, inilain yung para sa mga taong makasalanan na hindi naglilingkod sa ating Panginoon, sa mga taong ayaw kumilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, kaya nga ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon na habang mayroon tayong panahon at oras, ayusin natin ang ating mga relasyon sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil may darating na panahon na hindi natin inaasahan sa ating mga buhay na kapag sumapit ang panahon na yon, mga kapatid, wala na tayong ibang magagawa, mga kapatid, kung di tanggapin ang katotohanan kung ano yung ating sasapitin. Kaya nga ayaw ng ating Panginoon na tayo ay mapahamak. Kaya siya ay nagbibigay ng warning sa atin na kinakailangan natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. At ang pagsisisi sa kasalanan, hindi lamang ito para doon sa mga tao na nasa labas ng kalooban ng ating Panginoon, kundi maging sa mga tao, mga kapatid, na naglilingkod na sa ating Panginoon. Dahil bilang tao, hindi pa naman tayo mga perpekto, mga kapatid. Nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan at pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, siya po ay namamatay araw-araw. So ano pong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? So ibig sabihin lang na araw-araw ay mas pinipili ni Apostol Pablo na sundin ang kalooban ng ating Panginoon kaysa sundin yung kanyang sariling kagustuhan.
Kasi nga yung pagsunod natin sa ating mga sariling kagustuhan, minsan mga kapatid, hindi natin namamalayan na nalalabag na pala natin ang kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga ang nais ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng knowledge patungkol sa kanyang salita, nang sa gayon malaman natin kung ano bang uri ng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay sa mundong ito. Nang sa gayon mga kapatid, ang ating mga buhay ay higit na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, ang desisyon ng pagtalikod sa kasalanan, ito po ay ang pagsisisi. Praise the Lord. At ang tao mga kapatid ay, praise the Lord, kinakailangan na sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Kinakailangan na ang tao ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at tayo ay lumakad sa panibagong buhay. Kaya nga mga kapatid, mayroong sinasabi ang Biblia patungkol dito. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 1 to 3. Sabi dito mga kapatid, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Praise the Lord. So lahat ng mga nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po mga kapatid ay naka-address doon sa Romans, mga kapatid, na kung saan ini-encourage ni Apostle Paul yung mga kapatid sa Roma na huwag nang magpatuloy sa paggawa pa ng kasalanan o sa paggawa ng mali. Praise the Lord. Dahil sa time na tinanggap natin ang ating Panginoon, yun din yung time na kinakailangan natin na sumunod sa ating Panginoon. Hindi po pwede mga kapatid na tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay and at the same time, hindi pa rin natin kayang bitawan yung ating mga lumang nakasanayan o yung ating mga lumang pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, hindi natin pwedeng i-apply sa paglilingkod sa Diyos yung mga dati nating nakasanayan. Praise the Lord. Na kung saan naglilingkod tayo sa Diyos pero laman pa rin tayo ng inuman, laman pa rin tayo ng sugalan, laman pa rin tayo ng kismisan. So yun yung mga buhay na gustong bitawan natin, pabitawan sa atin ng ating Panginoon. At tayo ay lumakad sa panibagong buhay. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, maraming inaayos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dahil hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili kung sa ganang ating mga sarili lamang tayo aasa. Kaya nga merong proseso ang Diyos sa bawat isa sa atin, na kung tayo ay susunod sa Kanya, ang Diyos ang bahala na umayos sa atin. Pero kinakailangan din natin mga kapatid na gawin yung part natin, yung sumunod at i-apply sa buhay natin yung mga salita ng ating Panginoon na ating pong nababasa at napapakinggan. Dahil kung hindi natin ito mga kapatid susundin, useless mga kapatid ang ating paglilingkod. Praise the Lord. So parang tayo naglilingkod na suntok sa buwan. Kumbaga, umaasa tayo ng langit, praise the Lord, pero hindi naman natin mga kapatid ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. So kung gusto natin na makapiling ang ating Panginoon dun sa kalangitan, sundin natin at gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Yun ay ang sumunod sa kanyang mga banal na kasulatan at sumunod sa kanyang kalooban. Praise the Lord. At sabi naman mga kapatid ng Romans chapter 6 verse 4, tayo'y nangalibing, nakalapkip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So lahat mga kapatid ng mga tumanggap sa ating Panginoon, lahat ng mga nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po mga kapatid ay nangalibing, nakalakip niya sa kamatayan sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga,
sa pamamagitan ng bautismo, dito tayo nililinis ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng bautismo, dito rin natin mga kapatid tinatanggap yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. So ito yung isang hakbang na ipinag-uutos ng ating Panginoon na hanggang ngayon hindi pa rin maunawaan ng karamihan. Na akala nila kapag ka ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay aanib ka na sa isang relihiyon. So hindi po relihiyon mga kapatid ang ino-offer ng ating Panginoon, kundi yung magandang relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil ang relihiyon mga kapatid ay hindi naman makapagliligtas sa tao. May relihiyon ka nga pero wala ka namang maayos na relasyon sa Diyos, useless mga kapatid ang ating mga relihiyon. Kaya nga yung pinipresenta sa atin ng ating Panginoon ay yung magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Kanya. Dahil ang maayos na relasyon sa Diyos ay maghahatid sa atin tungo doon sa kaligtasan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Ano naman po ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2? Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So kinakailangan natin mga kapatid magkaroon ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. Praise the Lord. So ito yung requirements upang tayo ay maging matagumpay sa ating paglilingkod. Dahil as long as na hindi tayo nagbabago ng ating kaisipan, dala-dala pa rin natin yung mga kaisipan na mula sa luma nating pagkatao hanggang sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, lumalabas lamang na tayo ay katuya-tuya sa harapan ng maraming tao. Praise the Lord. So marami akong napapakinggan na mga kwento patungkol sa bagay na ito. Sa lugar namin mga kapatid at maging sa iba pang mga lugar, marami akong na-encounter na ganito na kung saan sinasabi ng iba na pasimba-simba ka pero hindi ka naman nagbabago. Palagi kang laman ng Bible study pero yung buhay mo hindi pa rin naiiba sa buhay ng mga hindi naglilingkod sa ating Panginoon. So, imbis na makumbinsi sila sa uri ng ating paglilingkod, yung nangyayari mga kapatid, pinagtatawanan lang nila yung gawain ng ating Panginoon. It is because mga kapatid, hindi tayo nag-aayos sa ating mga buhay. Hindi tayo nagliliwanag, hindi natin sinusunod yung kalooban ng ating Panginoon. Pero sa point na sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon, then that is the time mga kapatid na ang mga tao ay makukumbinsi sa ating mga ginagawa. Kaya nga sabi ng Biblia, sa kanilang bunga ay inyo silang makikilala. Ang magandang bunga ng paglilingkod ay yung makitaan ka ng tamang pagsunod ng naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya naman mga kapatid, maging aware tayo sa kung anong uri ang ating ipinapamuhay. Lalo na mga kapatid na tayo bilang mga mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon, tayo po yung mga representative ng ating Panginoon dito sa mundo. Na kailangan na ang representative ng ating Panginoon ay maayos sa paningin ng mga tao. Praise the Lord. Kaya nga, nire-remind ni Apostle Paul ang bawat isa sa atin na tayo ay mag-iba ng ating mga lakad at magbago ng ating kaisipan. Praise the Lord, dahil ang pagbabago ng kaisipan ay meron pong kinalaman sa ating mga ginagawa. Na kapag maayos ang iyong kaisipan at ito ay naka-align na ayon sa kalooban ng Diyos, makikita ng tao ang liwanag ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, meron pong tinatawag na pagbabago ng pag-iisip or change of mind. So sa Greek word, tinatawag itong metanoia. Na ang ibig sabihin ito ay ang pag-aalis ng sariling paniniwala, prinsipyo, opinyon at pansariling makasanlibutang pag-iisip at pagtanggap sa kaisipan ni Kristo. So pag sinabi pong metanoia, ito po ay isang uri mga kapatid na pagsisisi na kung saan tulad sa ating nabanggit, meron pong pagbabago ng ating mga isipan.
Yun bang hindi ka mananatili doon sa kalumbayan na dahil nagsisisi ka ay nanghinayang ka lang? So hindi ganun mga kapatid ang gusto ng ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon na hindi lamang panghihinayang yung ating maramdaman, kundi tayo ay magkaroon ng tunay na pagbabago ng ating mga isipan. At ang ating mga isipan ay ipasakop natin sa kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. At yan po yung mga definition ng Biblia patungkol po sa pagsisisi. Now mga kapatid, ano ang kahalagahan ng pagsisisi sa buhay ng isang tao? Praise the Lord. So ang lahat ay nagkasala at nangangailangan ng pagsisisi. Tulad sa sinabi ko kanina mga kapatid, ang Biblia mismo ang nagsasabi na walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. Basahin po natin mga kapatid ang Romans chapter 3 verse 10. Ganito po ang ating mapapakinggan mga kapatid. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sabi ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So lahat mga kapatid ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero mga kapatid, merong kaloob ang ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Kung tayo mga kapatid ay tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan, tayo ay magdidesisyon na sumunod sa ating Panginoon. Meron tayong buhay na walang hanggan na inilaan ang ating Panginoon. So, meron tayong pagpipilian sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na kahit wala tayong gawin, ay ililigtas pa rin tayo ng Diyos. Palaging meron tayong pagpipilian sa mundong ito. Mga kapatid, huwag tayong maniwala sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda na kung saan sinasabi nila na ang Diyos ay pag-ibig kaya hindi ka naman dapat mag-alala na baka ikaw ay maimpyerno kapag dumating yung panahon na ikaw ay namatay. So huwag nating paniwalaan yung mga kapatid kasi hindi ganun yung sinasabi ng Biblia. Sa katunayan, maraming paalala ang Biblia patungkol sa kung ano yung dapat nating gagawin. Kasi nga yung Biblia, ito po yung nagsisilbing pattern natin ng buhay natin. Ito yung nagsisilbing manual na para maalaman natin kung paano dapat tayo mamuhay, kinakailangan na tignan natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Sapagkat yung Biblia ay tulad sa aking sinabi mga kapatid, ang Biblia ay manual po ng ating mga buhay. Praise the Lord. So example na lamang nito mga kapatid, katulad sa mga appliances. Bago mo gamitin ang isang appliances, for example TV, titignan mo muna yung manual kung paano ito i-ooperate bago mo gamitin. Ganon din sa buhay natin mga kapatid. Sa paggamit ng buhay na ito, kinakailangan yung buhay natin ay naka-align doon sa salita ng ating Panginoon. Kasi yun yung plano ng ating Panginoon sa ating ikaliligtas. Mga kapatid, sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sabi ng Biblia, tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Pero kinakailangan natin mga kapatid, pagdesisyonan ang ating mga sarili dito sa mundo. Kailangan nating pumili at piliin ang kalooban ng Diyos. Yung pananampalataya mga kapatid, meron dalawang uri ng pananampalataya ang tao. Yung pananampalatayang patay at yung isa ay pananampalatayang buhay. Yung pananampalatayang patay mga kapatid, ito yung punto na kung saan naniniwala ka lang. Naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka na tama ang ipinapangaral ng Biblia, pero wala ka naman sa punto na gusto mong sumunod. Gusto mo lang makinig na makinig, pero ayaw mo naman i-apply sa iyong sarili. Gusto mong makinig, pero ayaw mo naman isurrender ang iyong puso sa ating Panginoon. Gusto mong makinig, pero ayaw mo naman ipasakop ang iyong buhay sa Diyos. So walang magagawa ang ating Panginoon kung ganun yung magiging stand natin sa buhay na ito. Ang nais lang ng Diyos, ipaunawa sa atin kung ano ba yung ating kalagayan sa Kanyang harapan.
at kalakip ng pagpapaunawa ng Diyos ay ituro sa atin yung paraan kung papaano tayo magkakaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At meron tayong part na gagawin sa pagliligtas ng Diyos. Pero kung mananatili tayo doon sa pananampalatayang walang gawa, walang magagawa ang ating Panginoon sa ating mga buhay dahil iginagalang ng ating Panginoon ang bawat ginagawa nating desisyon, mga kapatid. Kaya nga, doon sa mga taong mayroong pananampalataya na may gawa, mapalad tayo mga kapatid. Dahil sa pamamagitan ng ating mga ginagawang pagsunod sa ating Panginoon, doon natin napapatunayan na tayo ay may totoong pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord. So, ang kapatawaran ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng hakbang ng pagsisisi. Mga kapatid, basahin po natin ang Luke chapter 24 verse 47. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Praise the Lord. So, nasabi dito mga kapatid na para matanggap natin ang kapatawaran, ang unang hakbang, kinakailangan muna natin mga kapatid, magsisi. Kasi as long as hindi natin pagsisisihan ng ating mga kasalanan at tatanggapin ng ating Panginoon, hindi natin mga kapatid tatanggapin yung kapatawaran. Kaya nga sinasabi ng verse na ating nabasa, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagsisisi at pagpapatawad ay ipapangaral sa lahat ng mga bansa. So magsisimula muna mga kapatid, yung pagsisisi at kapatawaran kapag ikaw ay napangaralan mga kapatid ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa kanyang pangalan. Dahil na naka-attach po sa pangalan ng ating Panginoon yung ating kaligtasan. Sabi nga ng Biblia in Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So wala tayong ibang pwedeng lapitan kung ang usapin natin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi tayo maililigtas ng ating mga kapitbahay na nagsasabi sa atin na hindi mo na kailangan maglingkod, basta gumagawa ka lang ng mabuti. Sapat na yon. Hindi tayo maililigtas ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kapamilya, except ang ating Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid. Kaya huwag tayong makinig sa mga sabi-sabi. Hanapin natin kung ano ba yung kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil pwede tayong ipahamak ng mga salit-saling sabi ng tao. Lalo na kung hindi naman ito sinusuportahan ng Biblia, mga kapatid. Mauuwi lang tayo nito sa kapahamakan ng ating mga kaluluwa. Praise Lord. Kaya, ang pagsisisi at pagpapatawad ng makasalanan sa lahat ng mga bansa ay ipapangaral sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magbuhat po sa Jerusalem. So ito po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. At ang kaligtasan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagsisisi. So anong sinasabi ng Acts chapter 17 verse 30? Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayoy ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Praise the Lord. So, ang Biblia mga kapatid ay nagpapaalala hindi lamang sa iilang tao, kundi para sa lahat. Praise the Lord. Sa mga mababait, sa mga gumagawa ng masama, sa lahat ng uri ng tao. Ina-address tayo ng Biblia na kinakailangan natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan dahil ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. So panahon na para ituwid tayo sa ating mga baluktot na pamumuhay. At ang salita ng Diyos ay siya pong kasangkapan ng ating Panginoon upang tayo ay maituwid mula sa baluktot na ating mga kaisipan at baluktot nating mga buhay. Kaya mga kapatid, matutunan nawa natin na ipasakop ang ating mga puso at isipan sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon lamang ang ating buhay na pag-asa. Wala nang iba mga kapatid. Lumapit tayo sa ating Panginoon, ating isuko ang ating mga buhay, lalo na sa mga tao na nasa labas ng kalooban ng ating Panginoon, sa mga tao na hindi pa naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, huwag natin isipin na tayo ay papasok sa isang relihiyon, kundi isipin natin na maging maayos ang ating relasyon
sa ating Panginoon. Habang may panahon pa, habang may oras pa, habang mayroon pa tayong hininga, mayroon pa tayong pag-asa mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya huwag natin sayangin ang mga pagkakataon natin sa mundong ito. Tulungan natin ang ating mga sarili na maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. At mga kapatid, ang kabiguan sa pagtupad ng mga ipinag-uutos ng Diyos ay maaaring makapagdala sa atin sa pagkapahamak. Kaya nga sabi ng ating key verse in Luke chapter 13 verse 5, hindi datapwat maliban na kayo'y magsisi ay mga mamatay kayo sa ganoon ding paraan. So kapag dumating tayo sa punto ng ating mga buhay na hindi natin napagsisihan ang ating mga kasalanan at tayo ay kinuha ng ating Panginoon, mga kapatid, yun yung sinasabi ng ating Panginoon, mamamatay kayo sa ganoon ding paraan. Kaya nga, napakahaba ng chance na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga, may mga napapakinggan ako na testimony mula sa labas, mga kapatid, may mga taong nagyayabang na sinasabi nila na kapag ka ikaw daw ay masamang damo, ay matagal ka daw mamatay. So, hindi totoo yun mga kapatid. Hindi totoo na kapag ka ikaw ay masama, mahaba ang iyong buhay. Dahil ang totoo, binibigyan ka pa ng chance ng ating Panginoon para mabuhay upang ma-realize mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. So bawat isa sa atin mga kapatid, mahal ng ating Panginoon. Napakahaba ng palugit at chance na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya samantalahin natin ang araw, mga kapatid. Samantalahin natin ang panahon. Redeeming the time. Dahil hindi natin alam kung ano yung ilalabas ng bukas. Hindi natin alam kung bukas ay gigising pa tayo. Hindi natin alam na kung bukas ay makakapagtrabaho pa tayo. Hindi natin alam na kung bukas ay makakasama pa natin ang ating mga kapamilya. Ang napakahalaga mga kapatid na dapat nating tandaan na anuman ang mangyari, dumating man sa atin ang ating mga appointed time, ang mahalaga, handa tayong humarap sa ating Panginoon. Dumating man ang araw ng ating kamatayan sa mundong ito, ang mahalaga, sinunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po ito pagsasayang ng oras lamang. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng ating mga ginagawang pagpapagal, paglilingkod sa Diyos, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Dahil sa takdang panahon, kapag hindi tayo nang himagod sa pagtanim ng mabuti, ito po ay aanihin natin. At ang pag-ani nito mga kapatid, praise the Lord, ay doon po sa piling ng ating Panginoon. Na kung saan ipagkakalob sa atin ng ating Diyos ang reward base po sa ating mga mabubuting ginawa na ayon sa kanyang kalooban. Ipagkakalob sa atin ang gantimpala ng ating Panginoon dahil po sa ating ginawang pagsunod at pagtitiis alang-alang sa pagsunod sa Kanya. Salamat po sa ating Panginoon sa mensaheng ito sa umagang ito. At nawa mga kapatid ay tayo po ay napaalalahanan ng mga salita ng ating Panginoon. At ang bawat isa sa atin ay pinangusapan ng Diyos sa umagang ito. Ng ating mga buhay, huwag nating sayangin. Habang may pagkakataon mga kapatid, praise the Lord, gawin natin kung ano yung nararapat sa paglilingkod sa Diyos. At kung tayo mga kapatid ay wala pa sa paglilingkod sa ating Panginoon, ito yung panahon para pagsisihan natin yung ating mga ginagawang pagkakasala. Iwanan natin yung dating mga buhay natin at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo at maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay umabot na po sa takdang oras ng ating pagtatapos. Nawa po kayo ay napagpala ng mga salita ng ating Panginoon. At sa umagang ito, sa ating pagtatapos, tayo po mga kapatid ay manalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa aming natalakay sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita na muling nag-remind sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na
sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita ay ipinapaunawa mo sa amin kung ano yung aming mga kalagayan sa iyong harapan. At nawa, O Diyos, sa bawat napapakinggan namin na iyong mga banal na salita, hindi lamang ito, Panginoon, manatiling aming napapakinggan, kundi ito po ay aming masunod sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na masunod ito upang matanggap namin, Panginoon, ang iyong mga pangako sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kami ay itinutuwid mo sa aming mga baluktot na pamumuhay, Panginoon. Bagamat masakit ang pangangaral ng iyong mga banal na salita, pero Panginoon, dito kami magkakaroon, Panginoon, ng pag-asa. Dito namin matatanggap ang pangako mong buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa paghahayag mo sa amin ng iyong mensahe. Kaya naman, Panginoon, ang papuri, pagsamba at pagluwalhati ay ibinibigay namin tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng mga naglaan ng panahon at oras sa umagang ito upang makinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Patuloy mo po silang i-bless at ingatan, at sa lahat ng may mga taglay na karamdaman sa umagang ito na nakikinig ngayon, Panginoon, pagkalooban mo po sila ng kagalingan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang istasyon ito ng New Gen FM 100.7 na ginagamit mo palaging kasangkapan sa paghahayag ng iyong mga banal na salita. Salamat, O Diyos, purihin ang dakilang ngalan mo. In your mighty name, Jesus. Amen. Praise the Lord. Batiin muli natin, mga kapatid, ang ating mga Facebook live viewers at atin silang pasalamatan. Praise the Lord. Leo Divico, Sister Yoli Albao, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, God bless po at patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon. Ganun din po sa ating kapatid kay Sister Rebecca Montemor at kay Brother Ronald Galang Hipolito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maraming salamat po sa inyong panonood. Praise the Lord. At maging sa kapatid natin dyan po sa Barangay San Juan, kay Sister Eleanor Capural Hiocado, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Marlene Golyoso dyan po sa lugar ng Tula-Tula, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Rebecca Montemor at Sister Elena Murata Burabo, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa lahat po ng mga sumubaybay at nanood, ay hindi man po namin kayo maisa-isa, mga kapatid. Ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng pagpapala ayon po sa inyong paglalaan ng panahon at oras sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At sa muli po, mga kapatid, sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, ako po ang inyong lingkod na nakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Raymar. At muli, mga kapatid, tandaan natin sa ating mga buhay, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Kulay, pinatawad at pinagmumungkulan.